Formal nang isinumite ng BIR at mga bangko sa Senado ang mga tax at bank records ni Vice President Sara Duterte. Yan ay matapos itong ipasagpina ng impeachment court para sa pagdinig ng Article 2 ng impeachment complaint na may kaugnayan sa umano'y unexplained wealth. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer. Natanggap na ng Senado ang tax at bank records ni Vice President Sara Duterte matapos itong ipasubina ng impeachment court. Formal itong isinumite sa impeachment court ng mga kinatawan ng Bureau of Internal Revenue at ng mga bangko. Gagamitin ang mga nasabing dokumento sa pagdinig ng Article 2 ng Articles of Impeachment o mano'y unexplained wealth. Naniniwala sa Senator Judge Erwin Tulfo na may positibo at negatibo sa paggamit ng nasabing financial records sa paglilitis. Bubuksan mo lang ngayon 2024, 2025 o nung VP na siya, hindi mo talaga makikita, biglang sumulpot na lang dyan para maibabase natin, maibabangga-bangga natin yung SALN, yung binayad sa BIR. So, yun po yung pros. Pero yung cons din, kung hindi pala, biglang lumaki yung assets, liabilities, yung taxes niya lumaki these past few years lang. So, questionable. Bilang isang senator judge, mahalagaan niyang malaman ang katotohanan tungkol sa umunoy yaman ng Vice Presidente. Babalikan mo for how many years yung mga binabayaran niya na taxes. Rather than bubuksan lang namin kaagad, wala kaming pagbabasihan. Samantala, pag-uusapan pa sa susunod na caucus ang letter of manifestation ni Senator Rodante Marcoleta kaugnay ng kahilingan nito makalahok sa mga pagdinig ng impeachment court. Pag-uusapan definitely namin yan. Kasi paano senators pa rin yung mga yun, di ba? Si Senator Jinggoy was only suspended, pero si Senator Marcoleta wala pa. So, for me personally, why not? Sa ngayon, wala pang formal na kahilingan sa partisipasyon sa impeachment trial ni na Marcoleta at Senador Jinggoy Estrada habang sila ay nakakulong. At least sa akin, walang formal request. Nauna nang itinalaga sa Estrada bilang chairperson ng Senate Committee on Electoral Reforms, habang si Marcoleta naman ay mamumuno sa Senate Committee on Tourism. Bahagi ito ng reorganisasyon sa mga committee chairmanship ng Senado para sa second regular session ng 20th Congress. Bernard Ferrer, para sa Bayan.